Ang itim na runway sa gitna ng puting impyerno. Tingnan ninyo ang radar. Pito-pitong eroplano ang sabay-sabay na dumarating. Sa gabing iyon, isang super typhoon na sinasabing minsan lang sa 100 taon kung tumama ang humagupit sa silangang Asya. Dahil dito, sunod-sunod na nagsara ang mga pangunahing paliparan sa rehiyon. Tokyo Haneda, sarado. Beijing Capital, sarado. 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 Shanghai Pudong, hindi tumatanggap na landing. Sa kalawakan, may 7 eroplano ang nawala ng mapaglalapagan. Air France, Lufthansa, United. Mahigit 2,000 buhay ang naghihintay na maubos ang kanilang gasolina. Ngunit sa gitna ng lahat, isang paliparan lang ang nanatiling bukas. Pagkalapag, sinabi ng isang Pranses na kapitan, "Sa 30 taon kong pagpapalipad, ngayon lang ako nakakita ng ganitong paliparan." Ang piloto naman ng Lufthansa ay nagpadala ng agarang ulat sa kanilang head office. Kailangan nating pag-aralan ang sistema ng Pilipinas sa pagtugon sa krisis. Sa gabing iyon, nagimbal ang buong industriya ng abyasyon sa mundo dahil sa nag-iisang lugar na iyon. Ang itim na runway na nagniningning mag-isa sa gitna ng isang puting impyerno. Ang katotohanan sa likod ng gabing tila isang himala ay ilalahad na ngayon. Ngunit bago tayo magsimula, kung maaari po, ay pakisubscribe at i-like ang aming channel. Maraming salamat. I-comment nyo na rin kung saan kayo nanonood at samahan ninyo kami. Ako si Sofia. 18 taon na akong flight purser sa Air France. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong nilakbay ang daan-daang ruta mula sa Charles de Gaulle Airport patungo sa iba't ibang panig ng mundo. London, New York, Dubai, Singapore. Ipinagmamalaki ko ang aking kakayahang manatiling kalmado sa anumang lagay ng panahon at sa anumang hindi inaasahang sitwasyon. Ngunit sa gabing iyon, sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakaramdam ako ng matinding takot sa loob ng eroplano. Isang gabi iyon ng Disyembre, 4 na araw bago magpasko, ang aming flight, AF 293, ay isang long-haul flight mula Paris patungong Tokyo Haneda. May lulan kaming 306 na pasahero at 80 na tripulante at lumipad kami eksaktong 7:00 ng gabi. Ang biyahe ay tinatayang tatagal ng 12 oras. Inaasahan naming magiging isang ordinaryong night flight lang ito, 8 oras na ang nakalipas mula nang kami ay lumipad. Inihahanda ko ang almusal para sa mga pasahero sa business class nang makatanggap ako ng apurahang tawag mula sa sabungan. Kakaiba ang boses ni Kapitan Mark, isang veteranong piloto na may 25 taong karanasan, ngunit nanginginig ang dulo ng kanyang boses. Pagbukas ko ng pinto ng sabungan, napigil ko ang aking paghinga. Ang weather radar screen sa tabi ng instrument panel ay puno ng kulay pula at lila. Isang napakalaking bagyo. Isang super typhoon of the century na nabuo mula sa banggaan ng malamig na hangin mula sa Siberia at ng maalinsangang hangin mula sa karagatan. Ito raw ang pinakamalakas sa loob ng 100 taon. Tinanggal ni Mark ang kanyang headset at sinabi, "Isang oras nang sarado ang Haneda, lampas 50 sentimetro na raw ang baha sa runway." Agad akong nagtanong, paano ang Narita? Sarado rin. Buong Japan, paralisado. Kinabahan ako, ngunit mayroon kaming alternatibong paliparan. Ang backup namin para sa Tokyo ay ang Beijing Capital Airport. Umiling si Mark. Kakasara lang din ng Beijing. 30 minuto na ang nakalipas. Hindi na raw kaya ng kanilang sistema. Tinanggihan nila ang paglapag. Sa sandaling iyon, naramdaman kong may mali. Sa buong karera ko, ngayon lang nangyari na sabay-sabay na nagsara ang 3 pangunahing paliparan sa silangang Asya, Shanghai Pudong. Mapait na ngumiti si Mark. Pang, 17 tayo sa pila. Hindi aabot ang gasolina natin. Tumingin ako sa labas ng bintana.
Sa gitna ng kadiliman, malalakas na patak ng ulan at hangin ang humahagupit. Para kaming nilalamon ng daan-daang milyong puting multo. Sa taas na 30,000 talampakan, kami ay naging isang dambuhalang ibon na nawawala. Pagbalik ko sa kabin, napansin ko ang pag-aalala sa mukha ng mga pasahero. Ang malakas na ugoy ng eroplano at ang hagupit ng bagyo sa labas ay napansin na nila. Ngumiti ako ng buong hinahon habang naglalakad sa pasilyo, ngunit sa loob-loob ko basang-basa na ng pawis ang aking mga palad. Tiningnan ko ang fuel gauge. Ang natitirang gasolina ay sapat na lang para sa halos 2 oras na paglipad. Kung hindi kami makakalapag sa loob ng panahong iyon, mapipilitan kaming mag-emergency landing sa dagat. Disyembre noon. At napakalamig ng tubig sa karagatan. Mahigit 300 buhay ang maaaring malunod sa nagyayelong tubig. Kinilabutan ako sa isiping iyon. Walang tigil si Mark sa pagpihit ng radio frequency, desperadong naghahanap ng makakausap. Vladivostok, Dalian, Qingdao, lahat sila, iisa ang sagot. Hindi maaaring lumapag, ang ibang paliparan, hindi na sumasagot, at doon na nangyari. Mula sa static ng radyo, isang malinaw na boses ang narinig namin. AF-293. This is Clark Approach. Please state your current status. Nagkatinginan kami ni Mark. Clark! Ang Clark International Airport sa Pilipinas. Sa totoo lang, hanggang sa sandaling iyon, halos wala akong alam tungkol sa Clark. Isang paliparan sa Asia, hanggang doon lang. Dali-daling sumagot si Mark. Clark, this is AF-293. Destination Haneda is closed. Seeking alternate airport. Fuel status is critical. Do you permit landing? Ilang sandaling katahimikan. Para itong isang kawalang hanggan. At muling narinig ang boses. AF-293, you are cleared to land. Runway visibility is secured. Approach runway 33. Left. Landing guidance lights are at maximum power. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Secured ang visibility? Sa gitna ng ganitong bagyo? Sumuko na ang Tokyo, Beijing, at Shanghai? Pero ang Pilipinas lang ang magbubukas ng pinto? Maging si Mark ay hindi makapaniwala. Pero wala kaming pagpipilian. Clock, AF-293 commencing approach. Thank you. Habang iniikot ang eroplano, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Isang halo ng ginhawa at kaba. Kung susundin ang safety standards ng Europa, ang pagbubukas ng paliparan sa ganitong panahon ay isang kahibangan. Baka naman maluwag ang safety standards sa Pilipinas? Bakit nila isusugal ang lahat para lang tanggapin kami? Sari-saring pagdududa ang pumasok sa isip ko, ngunit sa kabila ng lahat, ang isiping may isang itim na lupa na naghihintay sa amin sa gitna ng puting impyernong iyon ay nagbigay ng maliit na pag-asa sa aking puso. Habang pinagmamasdan ang hagupit ng ulan sa bintana ng sabungan, tahimik akong nagdasal. Sana'y ligtas kaming matanggap ng bansang iyon, ang Pilipinas. Dala ang 300 buhay, sinimulan namin ang pagbaba, patungo sa hindi pamilyar na runway na iyon. Nang magsimula ang pagbaba, ang eroplano ay yumugyog na parang isang maliit na bangka sa gitna ng nagngangalit na alon. Sa simula, mahinang pag-uga lang ito. Ngunit habang bumababa kami, lalo itong lumalakas. May mga kumalampag sa overhead compartments at may narinig akong nabasag na baso. Sa labas ng bintana, wala kang makita isang gray-out na sitwasyon. Nawala ang hangganan ng langit at lupa at isang makapal na pader ng ulan ang bumabalot sa amin. Ito ang pinakakinatatakutan ng mga piloto. Sa gitna ng kulay abong impyernong iyon, kung saan wala kang makitang anumang palatandaan, tanging mga numero sa instrument panel ang aming pinagkakatiwalaan. Naglakad ako sa pasilyo para tingnan ang mga pasahero. Matagal nang nakailaw ang fasten seatbelt sign, ngunit hindi nito mapapakalma ang takot sa kanilang mga mukha. Isang babae sa tabi ng bintana ang napatingin sa akin. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang takot,
na hindi maipaliwanag. Sinubukan kong ngumiti ng buong hinahon. Magiging maayos ang lahat. Iyon ang gusto kong iparating. Pagdating ko sa business class, walang tigil ang pagtunog ng call bell. Si G. LeBlanc. Tinanggal niya ang kanyang seatbelt, tumayo at sumigaw. "Purser, palabasin mo ang kapitan!" Namumula ang kanyang mukha sa takot. "Tingnan mo sa labas. Wala tayong makita. Sumuko na nga ang Japan sa ganitong panahon? Tapos sa Pilipinas tayo lalapag? Kalokohan to. Ibabangga niyo ba kami sa pader na yan? Papatayin niyo ba kaming lahat?" Ang kanyang sigaw ang nagsilbing mitsa. Ang takot ng mga pasahero na kanina pa pinipigilan ay sabay-sabay na sumabog. Umalingaw-ngaw ang mga sigawan at iyakan. Isang ina na may kargang sanggol ang humagulgol, habang isang matandang mag-asawa ang magkahawak kamay na nakapikit. Sa likod, may narinig akong bumubulong ng dasal. Ang cabin ay naging isang magulong eksena. Sa bawat malakas na yugyog ng eroplano, lalong lumalakas ang sigawan. Lumapit ako kay G. LeBlanc at sinabi sa pinakakalmadong boses, "Ginoo, pakiusap. Maupo po kayo. Kailangan niyong ikabit ang inyong seatbelt." Itinulak niya ang braso ko. "Seatbelt? Yan ba ang problema ngayon? Tingnan mo sa labas. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta." Gusto kong sabihin, natatakot din ako. Natatakot ako dahil wala rin akong makita. Ngunit hindi ko magawa. Ako ang purser. Sa loob ng 18 taon, maraming emergency situation na akong naranasan. Ngunit ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong kawalan ng pag-asa. Nang mapaupo ko siya, tumawag ulit mula sa sabungan. Apurado ang boses ni Kapitan Mark. "Sofia, pumunta ka rito ngayon din. Mamaya na ang mga pasahero. Kailangan mong makita to." Nagmamadali akong bumalik sa sabungan. Habang naglalakad, patuloy ang pag-uga ng eroplano. Kailangan kong kumapit sa pader para hindi matumba. Pagbukas ko ng pinto, itinuro ng kapitan ang isang screen sa instrument panel. Ito ang Collision Avoidance System. Ipinapakita nito ang lokasyon ng mga eroplano sa paligid. Pagkakita ko sa screen, nanikip ang dibdib ko. Hindi lang ang eroplano namin ang nandoon. 1, 2, 3, 4. Binilang ko gamit ang aking daliri. 7 pulang tuldok ang nasa screen. Pabulong na ipinaliwanag ng kapitan, Lufthansa, United, Thai Airways, mga eroplanong tinanggihan ng mga kalapit na bansa. Lahat sila papunta sa Clark. Natahimik ako. 7 eroplanong nawalan ng mapaglalapagan na parang mga gamugamong na aakit sa iisang ilaw, ang nag-iisang bukas na paliparan, ang Clark. Sa likod ng bawat tuldok na iyon ay daan-daang pasahero. Sa kabuuan, mahigit 2,000 buhay ang sabay-sabay na lumilipad sa gitna ng malakas na bagyo. Maputla ang mukha ng co-pilot habang bumubulong. Isang kahibangan. Tatanggapin nila ang 7 eroplano sa ganitong panahon? Tama siya. Kahit sa maaliwalas na panahon, kapag 7 eroplano ang sabay-sabay na dumating, nagkakaroon ng problema sa air traffic control. Ang pag-aayos ng landing interval, paghihiwalay ng altitude, at pagtutugma ng bilis ay nangangailangan ng matinding konsentrasyon. Isang pagkakamali lang, daan-daang buhay ang mawawala. Paano pa kaya sa gitna ng bagyo kung saan wala kang makita? Kung magsalubong ang mga dambuhalang bakal na ito sa iisang punto, mangangahulugan iyon ng mid-air collision. Kinilabutan ako sa isiping iyon. Mula sa kabin, rinig ko pa rin ang sigaw ni G. LeBlanc. Sa sabungan, iba't ibang warning sounds ang tumutunog. Tumingin ako sa labas ng bintana. Sa gitna ng kadiliman, 6 pang eroplano ang kasama naming bumabagsak. Libu-libong buhay ang nagsasalubong sa gitna ng kulay abong impyerno. Kaya bang tanggapin kaming lahat ng Clark? At kung kaya man, paano nila aayusin ang ganitong kaguluhan? Hinigpitan ko ang hawak sa handrail.
Basang-basa na ng pawis ang aking mga palad. At noon, narinig namin ang boses mula sa Clark Control Tower sa radyo. Nakapagtataka, walang bakas ng kaba o pag-aalinlangan sa kanyang boses. Para siyang naggigiya ng iisang eroplano sa isang normal na araw, kalmado at malinaw. Sabay kaming napatingin ni Kapitan Mark sa speaker. Ang boses ng air traffic controller ay parang isang orchestra conductor. Walang sigaw, walang pag-aapura. Tanging mga tuyo at malinaw na utos ang umalingaw-ngaw. Lufthansa 712. Maintain altitude 3,000. Thai Airways 658. Reduce speed to 20 knots. United. Correct heading by 5 degrees. Walang tigil ang kanyang mga utos. Pagkatapos magbigay ng utos sa isang eroplano, lilipat agad siya sa susunod. Walang hinto. Walang pag-aalinlangan. Napapakinggan namin ni Kapitan ang lahat nang hindi humihinga. 7 eroplano ang nagkakagulo sa gitna ng bagyo. Isang napakadelikadong sitwasyon na maaaring magdulot ng banggaan sa ere. Ngunit ang controller ng Clark ay parang naglalaro lang ng chess. Ginagalaw ang mga tuldok sa radar screen. Bawat galaw, eksakto at kalmado. Walang bahid ng panginginig sa kanyang boses. Air France 293, hold at current altitude 2,500, awaiting clearance to approach after preceding aircraft lands. Sumagot si Mark, Air France 293, holding at 2,500 confirmed. Lumingon sa akin ang kapitan at pabulong na sinabi, ang taong yan, pinaglalaruan niya ang 7 eroplano ng sabay-sabay. Paano siya nananatiling ganyan kakalmado sa ganitong sitwasyon? Hindi rin ako makapaniwala. Kung sa Europa ito nangyari, matagal nang nag-activate ang emergency protocols at nagkakagulo na ang lahat. Maraming controllers ang magtutulungan, magkakaroon ng sigawan, at baka ang ibang eroplano ay inutusan ng lumipat sa ibang paliparan. Ngunit ang controller ng Clark, mag-isa niyang inaayos ang 7 magugulong sinulid. Bawat minuto, inaayos niya ang pagkakasunod-sunod ng paglapag. Lufthansa, Thai Airways, United. Isa-isang lumapag sa runway. Malapit na ang aming pagkakataon. Air France 293, you are cleared to approach runway 33, left. Wind northwest at 25 knots with gustiness. Good luck, yung huling salita. Good luck! Wala iyon sa manual o sa anumang regulasyon, ngunit ang maikling pangungusap na iyon ay nagbigay ng malaking kapanatagan. Ang pakiramdam na may isang taong nagbabantay sa amin mula sa control tower sa malayo. Ang pakiramdam na hindi kami nag-iisa. Hinigpitan ng kapitan ang hawak sa yoke. Okay, bababa na tayo. Habang bumababa kami mula sa mga ulap, muling yumugyog ng malakas ang eroplano. Itinutulak kami ng malakas na hangin. Hinigpitan ko ang aking kapit. Parang sasabog ang puso ko. Altitude 500 meters. Wala pa ring makita. Tanging malalakas na patak ng ulan ang humahampas sa bintana ng sabungan. Paano kung bumagsak kami sa lupa? Sumagi iyon sa isip ko. Altitude 300 meters. Sumigaw ang co-pilot. Runway lights, spotted. Tumingin ako sa labas. At hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Sa gitna ng binabahang paligid, may 2 malinaw na itim na linya na parabang ginuhitan ng ruler ang runway. Walang baha. Hindi basa. Isang tuyong-tuyong itim na aspalto ang nakalantad sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Ang paligid ay puti sa lakas ng ulan, ngunit ang 2 linyang iyon ay kasing itim ng gabi. Para itong isang itim na guhit na ipininta sa isang puting canvas. Paano? Paano ito posible? Hindi ko na malayang nasabi ko iyon ng malakas. Ganoon din ang reaksyon ng kapitan. Kahit siya, isang veteranong piloto, ngayon lang nakakita ng ganito. Nang dumampi ang mga gulong sa runway, ang naramdaman naming pag-uga ay napakakinis. Walang pagdulas, walang pag-uga. Para kaming lumapag sa isang tuyong araw ng tag-araw,
hindi ka panipaniwala. Umalingaw-ngaw ang hiyawan sa cabin. May isang pumalakpak at di nagtagal, lahat na ay pumapalakpak. Tumingin ako sa labas. Sa magkabilang gilid ng runway, may mga dambuhalang anino. 10-10 espesyal na sasakyan, mga heavy-duty sweeper at water pump trucks. Pagkalapag namin, agad silang umatras sa likod ng waiting line at paglingon ko, nakita kong bumalik sila sa runway na dinaanan namin. Pabulong na humanga ang kapitan. Tingnan mo yun! Pagkalapag natin, sa maikling espasyo, bago dumating ang susunod na eroplano, nililinis na naman nila ang runway sa loob lang ng halos 2 minuto. Sa sandaling pagitan ng paglapag ng isang eroplano at pagdating ng susunod, ang mga sasakyan ay humaharurot sa runway para itulak ang tubig. Patuyuin ito gamit ang malakas na hangin. At muling umalis. Isang sopistikadong kooperasyon. Ito ay isang karerang buhay at kamatayan. Isang perpektong teamwork na hindi tumatanggap ng kahit katiting na pagkakamali. Sa himpapawid, isang controller ang nag-uutos sa 7 eroplano. Sa lupa, isang team ang naghahanda ng daan para sa kanila. Sa likod ng lahat, napakaraming tao ang kumikilos para iligtas kami. Ang itim na aspaltong iyon ay hindi lang isang simpleng daan. Ito ay isang linya ng buhay na nilikha ng pawis at dedikasyon ng mga tao. Noon ko lang naintindihan. Ang pagbubukas ng Pilipinas ng kanilang pinto ay hindi isang kahibangan. Mayroon silang sapat na kahandaan. Mayroon silang mga taong may kakayahan. Ligtas na lumapag ang 7-7 eroplano. Sa bawat paglapag, naririnig namin sa radyo ang hiyawan mula sa bawat cabin. Lufthansa, Thai Airways, United. Lahat sila. Isa itong himala o mas tamang sabihing resulta ng pagsisikap ng napakaraming tao. Isang resulta na pinagsama-samang likha ng kalmadong paggabay ng controller at ng karerang may panganib ng ground crew. Ngunit ang ginhawa ay panandalian lang. Ang tunay na problema ay nagsimula sa lupa. Habang naghihintay na makakonekta ang eroplano sa gate, tumingin ako sa labas. Isang napakalamig na hangin na may temperatura na 15 degrees Celsius ang humahagupit. Patuloy pa rin ang buhos ng ulan at ang mga sasakyan sa runway ay walang tigil sa pagtatrabaho. Ngunit sa bahagi ng baggage handling area, may napansin akong kakaiba. Ang conveyor belt ay hindi gumagalaw. Isang anunsyo ang ginawa sa cabin. Mga pasahero, dahil po sa masamang panahon, nagkaroon ng pansamantalang problema sa ating baggage handling system. Maaring medyo matagalan ang pagkuha ng inyong mga bagahe. Humihingi po kami ng paumanhin. Pagkatapos ng anunsyong iyon, isang pamilyar na boses ang sumigaw mula sa business class. Ano? System failure? Nagbibiro ba kayo? Si G. LeBlanc. Ang lalaking tila kumalma pagkalapag ay bumalik na naman sa dati niyang pagkamainiti ng ulo. Tumayo siya at lumabas sa pasilyo. Nasa bagahe ko ang mahahalagang sample. May presentasyon ako sa Tokyo bukas ng umaga. Kung sira ang sistema, kailan ko makukuha ang gamit ko? Sumagot ako ng buong galang. Ginoo, ginagawa po ng pamunuan ng paliparan ang lahat para maayos ito. Kaunting pasensya lang po. Ngumisi siya. Lahat ng makakaya? Kaya hindi uunlad ang mga paliparan sa Asya. Isang makina? Hindi man lang maalagaan ng maayos. Nainis ako sa sinabi niya, ngunit hindi ako umimik. Dahil sa isang banda, may punto siya. Sa Europa, ano kaya ang gagawin nila sa ganitong sitwasyon? Malamang, mag-aanunsyo sila ng work suspended due to mechanical failure and bad weather at aalis na ang mga empleyado. Ayon sa safety regulations, maaari silang tumangging magtrabaho sa labas kung ang temperatura ay mas mababa sa 10 degrees Celsius. Maghihintay ang mga pasahero ng ilang oras, ngunit iba ang Pilipinas. Habang papunta sa immigration, natanaw ko ang cargo area mula sa bintana. Huminto ako at pinagmasdan ang eksena. Nang huminto ang makina,
Ang mga tao naman ang kumilos. Sampu-sampung manggagawa na nakasuot ng fluorescent vest ang tumatakbo sa gitna ng ulan patungo sa cargo hold. Gamit ang mga portable heater at screwdriver, tinutunaw nila ang yelo sa mga latch ng pinto. Ang mga pintong hindi automatikong bumubukas dahil sa sensor malfunction ay manual nilang binubuksan. At nang huminto ang conveyor belt, sila mismo ang pumila at isa-isang ipinasa ang mga bagahe gamit ang kanilang mga kamay. Isang human conveyor belt. Isang tao ang kukuha ng bagahe mula sa cargo hold, ipapasa sa kasunod, na ipapasa naman sa susunod pa. Sampu-sampung manggagawa ang nakapila ng mahaba. Ipinapasa ang daan-daang bagahe mula kamay sa kamay. Malaking maleta man o maliit na backpack, walang pinipili. Ang mabibigat na gamit, dalawang tao ang nagtutulungang buhatin patuloy ang buhos ng ulan. Ang kanilang mga ulo at balikat ay nababalutan na ng ulan. Umuusok ang kanilang mga kamay na nakagwantes dahil sa lamig. Ngunit hindi sila tumitigil. Matagal kong pinanood ang eksenang iyon. Sa gitna ng 15-degree na lamig, ang paghawak sa malamig na metal at pagbuhat ng mabibigat na bagahe, naiisip ko pa lang nanlalamig na ang dulo ng mga daliri ko. Ngunit sila, walang reklamo, tahimik na nagtatrabaho. Para bang iyon ang pinakanatural na gawain sa mundo. Nakatayo sa tabi ko si G. LeBlanc, pinapanood din ang eksena. Ang lalaking kanina lang ay sumisigaw, ngayon ay natahimik. Matagal niyang pinanood ang mga tao sa labas at pabulong na sinabi, "Ginaw na siguro sila." Tumango ako. Opo, malamang. Hindi sila tumigil para sisihin ang makina o ang panahon. Ang kanilang determinasyon na makahanap ng paraan, hindi ito tungkol sa efficiency. Ito ay tungkol sa responsibilidad. Ang responsibilidad na maihatid ang mga gamit ng 2,000 pasahero mula sa 7 eroplano. Ang responsibilidad na iyon ay mas mainit pa kaysa sa nagyayelong lamig. Makalipas ang mga 30 minuto, nagsimulang umikot ang belt sa baggage claim area. Isa-isang lumabas ang mga bagahe. Hindi ko alam kung naayos ba ang makina o tinapos nila ang lahat gamit ang lakas tao. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi sumuko ang mga Pilipino. At nagtagumpay sila. Ligtas ding lumabas ang maleta ni G. LeBlanc. Kinuha niya ito. At pagkatapos ng ilang sandaling pag-aalinlangan, muli niyang tiningnan ang mga manggagawa sa labas. Iba na ang ekspresyon sa kanyang mukha, para siyang nagsisisi sa sinabi niyang hindi uunlad ang mga paliparan sa Asya. Pagdating namin sa baggage claim area, para na itong isang magulong palengke. Ang 2,000 pasahero mula sa 7 eroplano ay sabay-sabay na nagdatingan. French, English, German, Thai, halo-halong wika ang maririnig. Dahil manual na inilabas ang mga gamit, mas matagal kaysa karaniwan, at lahat ay pagod at iritado. Ang iba ay nakasandal sa pader at natutulog. Ang iba ay abala sa kanilang mga telepono. Ang mga bata ay nakaupo na sa sahig sa sobrang pagod, habang ang kanilang mga magulang ay abala sa pagpapakalma sa kanila. Kasama ang mga kapwa ko tripulante, naghihintay din kami ng aming mga gamit. Unti-unti nang lumalabas ang mga bagahe ng aming mga pasahero. Si G. LeBlanc ay pabalik-balik sa harap ng conveyor, hindi mapakali habang hinihintay ang kanyang maleta. Sa wakas, lumabas ang kanyang malaking itim na hard case na maleta na may gintong lock. Dali-dali siyang tumakbo at hinablot ito, ngunit doon nagsimula ang isa pang problema. Sa sobrang abala sa paghahanap ng maleta, naiwan niya ang kanyang jacket at isang maliit na bag sa isang bench sa likod ng baggage claim. Nang palabas na siya, bigla siyang huminto. Namutla siya at sumigaw, "Teka! Ang briefcase ko!" Tarantang tumakbo siya pabalik sa bench. Ngunit wala na roon ang kanyang mga gamit. Tanging isang bakanting upuan ang sumalubong sa kanya. Namutla si G. LeBlanc. Nasa loob daw ng briefcase na iyon ang mahahalagang kontrata para sa kanyang presentasyon sa Tokyo.
ang pinaka-core ng proyektong ilang buwan niyang pinaghandaan. At mayroon din daw malaking halaga ng pera, mahigit €1,000. Lumingalinga siya at sumabog. Sabi ko na nga ba? Sa gitna ng kaguluhang ito, may nagnakaw. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong lugar. Napalingon ang lahat. Tawagin niyo ang pulis. I-check niyo ang CCTV. Kailangang mahuli ang magnanakaw. Lumapit ako sa kanya. Ginoo, kumalma po muna kayo. Tatawag po ako ng security. Ngunit sa totoo lang, may pagdududa rin ako. Tingnan mo ang sitwasyon. Mahigit 2,000 tao mula sa 7 iba't ibang bansa ang magkakasama. Sa gitna ng kaguluhan, sino ang makakakilala kanino? Kung iiwan mo ang gamit mo sa ganitong lugar sa Europa, sa loob ng 1 minuto, siguradong wala na iyon. Kahit sa mga travel guide, laging may babala tungkol dito. At isa pa, emergency situation ngayon. Ang mga empleyado ng paliparan ay abala sa mga eroplano at bagahe. May oras pa kaya silang tingnan ang CCTV? Sa totoo lang, halos sumuko na ako. Malamang, dala na ng kung sino ang bag at nasa labas na ng paliparan. Dumating ang isang security guard. Isang binatang Pilipino, mga 30 anyos, na nakasuot ng maayos na uniforme. Kalmado niyang pinakinggan ang paliwanag ni G. LeBlanc. Hindi siya gaanong bihasa sa Ingles, ngunit nakuha niya ang punto. Tumango-tango siya habang nagsusulat. Anong kulay po ng bag? Itim na leather. May logo ng brand. Yung jacket? Navy blue cashmere. Saan pong bench? Doon, malapit sa claim belt 12. Tumango ang security guard at kinuha ang kanyang radyo. May sinabi siya sa Filipino. Hindi ko naintindihan, ngunit ang ekspresyon niya ay kalmado. Para bang sanay na siya sa ganitong pangyayari. Ilang sandali pa, ibinaba niya ang radyo at sinabi, "Nahanap na po. Sumunod po kayo sa akin." Nagkatinginan kami ni G. LeBlanc. Ganoon kabilis? Hindi kami makapaniwala. Sumunod kami sa kanya sa isang sulok ng baggage claim. Doon, sa likod ng isang cleaning cart, sa isang estante, nakalagay ang itim na briefcase ni G. LeBlanc. Nakatupi rin ng maayos ang kanyang navy blue na jacket. At ang nakakagulat, nakapatong sa ibabaw ng bag ang isang luma at makapal na padded vest para itong kumot na nagpoprotekta sa bag. Ano yan? Tanong ni G. LeBlanc, nagtataka. Bakit may lumang vest sa ibabaw ng kanyang bag? Noon, isang matandang babae na naglilinis ang lumapit sa amin. Mga 65 anyos. Siguro siya, may hawak siyang mop at nakasuot ng cleaning uniform na may makapal na vest. May ngiti sa kanyang mga labi. Itinuro niya ang vest sa ibabaw ng bag at may sinabi, ang matandang babae ay lumapit sa amin at nagsalita. Tagalog. Kaya hindi ko naintindihan, ngunit isinalin ito ng security guard. Ah, andyan na pala ang may-ari. Nakita ko kasing baka maapakan o masipa ng mga dumadaan kaya nilipat ko po dyan. Mukha kasing mamahalin yung leather. Kaya tinakpan ko ng damit ko. Tingnan niyo po kung kumpleto pa ang laman. Napatingin ako ulit sa vest. Noon ko lang naintindihan. Hindi ito ninakaw. Nakita ng matandang babae ang bag na walang may-ari at inilipat ito sa isang ligtas na lugar para hindi masira. At para hindi magasgasan ang mamahaling leather, tinakpan niya pa ito ng sarili niyang damit. Isinakripisyo niya ang sariling damit para protektahan ang gamit ng iba. Tulala si G. LeBlanc habang binubuksan ang briefcase. Ang mga dokumento, nandoon pa. Ang pera, nandoon pa. Mahigit €1,000. Buo. Tiningnan din niya ang mga bulsa ng jacket. Lahat ay nasa tamang lugar. Walang nawala. Ang leather ng bag, makinis pa rin. Salamat sa matanda. Walang kahit isang gasgas. Isang halo ng ginhawa at iba pang komplikadong emosyon ang dumaan sa kanyang mukha. Kumuha siya ng 2 $100 bill mula sa kanyang wallet. $2 US. Hindi birong halaga. Inabot niya ito sa matanda. Tanggapin niyo po ito.
Salamat po. Muntik na akong mapahamak. Isinalin ito ng security guard. Tiningnan ng matanda ang pera, nagulat, at umiling-iling habang winawagayway ang kanyang mga kamay. At may sinabi siya sa Filipino. Isinalin ulit ng guard. Naku, wag na po sir. Trabaho ko pong alagaan ang gamit ng mga pasahero. Bakit po ako tatanggap ng pera? Iyan na lang po ang ipambili nyo ng mainit na kape. Siguradong nagulat po kayo ng husto. Natulala si G. LeBlanc. Ang kamay niyang may hawak na pera ay nanatili sa ere. Dahan-dahang itinulak ng matanda ang kanyang kamay. Para bang sinasabing, okay lang, wag mo nang isipin. Pagkatapos, kinuha niya ulit ang kanyang mop at tahimik na tumalikod. Matagal kong pinanood ang kanyang likod. Lumang uniforme, pudpod na sapatos. Ang bahagyang pagkakuba ng kanyang likod ay nagsasabing matagal na siyang nagtatrabaho roon. Siya ang isa sa mga hindi napapansing tao sa dambuhalang paliparan na ito. Ngunit ang ipinakita niyang kilos ay mas marangal pa kaysa sa sinumang mataas na opisyal. Ganoon din yata ang nasa isip ni G. LeBlanc. Matagal siyang nakatayo, hawak ang pera, bago niya dahan-dahang ibinaba ang kanyang kamay. Pabulong niyang sinabi, "Hindi ka pani-paniwala." Tinanggihan niya ang dalang-ang dolangars. Tumango ako. Mukhang normal lang po iyan dito sa Pilipinas. Umiling siya. Hindi. Hindi ito normal. Sa Paris, sa London, sa New York, walang ganito. Malaking bahagi na ng sahod niya ang perang yon. Pero tinanggihan niya ng walang pag-aalinlangan. Nanginginig ng bahagya ang kanyang boses. Para siyang hindi ang taong kanina lang ay sumisigaw na hindi uunlad ang mga paliparan sa Asya. Namumula ang gilid ng kanyang mga mata. Naisip ko, para sa matandang iyon, ang trabaho ay hindi lang paraan para kumita ng pera. Para sa kanya, ang paglilinis ay pag-aalaga sa lahat ng taong dumadaan sa lugar na iyon. Hindi lang pagmop ng sahig, kundi pag-aalaga rin sa mga naiwang gamit. Hindi siya tumanggap ng pera dahil trabaho niya iyon. May sahod na siyang natatanggap. Bakit pa siya tatanggap ng dagdag na bayad para sa ginawa niyang trabaho? Noon ko lang napagtanto. Sa Pilipinas, ang mga taong mukhang pinakaordinaryo ang may pinaka-ekstraordinaryong profesionalismo. Noon ko lang naintindihan kung bakit mabilis umunlad ang bansang ito. Hindi dahil sa makabagong teknolohiya o magagarang gusali, kundi dahil sa mga taong tahimik na ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya sa kanilang mga pwesto. Sila ang tunay na haligi ng bansang ito. Tinitigan ni G. LeBlanc ang direksyon kung saan nawala ang matanda at sinabi, ngumiti ang security guard. Huwag po kayong mag-alala. Ganyan po talaga sila dito. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking isipan. Ganyan po talaga sila dito. Ibig sabihin, hindi ito espesyal na kaso, kundi isang ordinaryong pangyayari sa bansang ito. Naalala ko ang mga Pilipinong nakasalamuha ko sa loob ng isang araw. Ang air traffic controller na gumabay sa 7 eroplano sa gitna ng bagyo. Ang ground crew na nagkarera sa runway. Ang mga manggagawang gumawa ng human conveyor belt sa gitna ng lamig. At ang matandang babaeng ito na tinakpan ng sariling damit ang bag ng iba. Lahat sila, ginawa ang kanilang pinakamahusay. May nakakakita man o wala. Nang matapos ang lahat ng kaguluhan, naghanda ng pagkain ng airline para sa aming mga tripulante. Ang plano sana ay dalhin kami sa isang hotel malapit sa paliparan, ngunit dahil sa bagyo, hindi madaanan ang mga kalsada. Sarado raw ang expressway papuntang Maynila. Puno rin ang mga restaurant sa loob ng paliparan dahil sa biglaang dagsa ng mga tao. Lahat ng pasahero, mula sa 7 eroplano, ay stranded. Sa huli, dinala kami ng kinatawan ng airline sa isang sulok ng staff canteen. Staff canteen. Sa totoo lang, hindi ako umasa. Sa Europa, ang staff canteen ay sandwich at kape lang. At hating gabi na noon, inisip kong imposible nang magkaroon ng disenteng pagkain, ngunit ang inihain sa amin ay isang umuusok na palayok na luwad.
Isang mangkok ng mainit na sabaw na may maninipis na hiwa ng karne at tinadtad na sibuyas. Sa tabi nito ay isang plato ng kanin, patis at sili, bulalo raw ang tawag dito, isang tradisyonal na pagkaing Pilipino. Ang babaeng nag-aasikaso sa amin ay ngumiti at sinabi, habang isinasali ng security guard, "Pagod na pagod po kayo sa lamig. Kumain po kayo ng mainit. Humingi lang po kayo kung gusto niyo pa ng kanin." Kinuha ko ang kutsara at tinikman ang sabaw. Para sa isang Pranses na tulad ko, ang malinaw na sabaw ay hindi pamilyar. Ang unang subo ko ay nagdulot ng isang buntong hininga ng ginhawa. Ang mainit na sabaw ay dumaloy sa aking lalamunan. At sa isang iglap, para bang natunaw ang lahat ng tensyon at lamig na naramdaman ko sa nakalipas na 10 oras. Ang lahat ng pagod mula sa biyahe, sa emergency landing, sa magulong baggage claim lahat, ay nawala sa isang higop ng mainit na sabaw. Ang karne ay napakalambot, halos matunaw sa bibig. Hindi ito simpleng pagkain. Ito ay isang yakap. Ang malalim na lasa ng pinakuluang buto, ang init na tumatagos sa kaibuturan ng iyong katawan, ito ang paraan ng mga Pilipino para sabihing, "Okay lang, ligtas ka na, kumain ka at magpalakas." Sa France, tinatawag namin itong comfort food. Ngunit ang bulalo ay higit pa roon. Noon ko lang naintindihan kung bakit naghahanap ng mainit na sabaw ang mga Pilipino kapag pagod sila. Nasa isang mangkok na ito ang kanilang puso. Ang katabi kong junior flight attendant ay napaluha habang kumakain. Siya ang pinakapagod sa amin dahil sa pag-aalaga sa isang umiiyak na bata kanina. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Nagkatinginan kami. Ang lahat ng takot at tensyon ay natutunaw sa harap ng mainit na sabaw na ito. Ligtas na kami. Ligtas na talaga kami. Sa labas, patuloy pa rin ang ulan. Ngunit sa loob ng maliit na kantin na iyon, kami ay nasa pinakaligtas at pinakamainit na lugar sa mundo. Pagkatapos naming kumain, lumapit ang babae sa kantin. May dala siyang maliliit na tasa. "Salabat po. Maganda po ito sa tiyan pagkatapos kumain." Kinuha ko ang tasa at tinikman. Isang matamis ngunit may anghang na lasa. Ang mga tao sa bansang ito, kahit sa mga dayuhan, ay napakaalaga. Pati ang iinumin pagkatapos kumain, inisip pa nila. Kumakain din si G. Leblanc sa parehong kantin. Sa simula, nag-aalangan siyang tikman ang hindi pamilyar na pagkain. Ngunit pagkatapos ng isang kutsara, nagbago ang kanyang ekspresyon. Inubos niya ang isang mangkok at humingi pa ng dagdag na kanin. Pati sabaw, simot na simot. Nakita ko siyang yumuko at nagpasalamat sa babae sa kantin. Kahit hindi sila nagkakaintindihan, ramdam mo ang taos-pusong pasasalamat sa kanyang mukha. Nang patayo na kami, sinabi ng kinatawan ng airline, "Sarado po ang daan papunta sa hotel. Dito na po muna kayo sa Capsule Hotel sa loob ng airport ngayong gabi. Pasensya na po sa abala." Abala? Natawa ko. Kani-kanina lang, muntik na kaming mamatay sa himpapawid. Ngayon, may mainit kaming pagkain at may tutulugan. Sobra-sobra na iyon. Isang malaking pasasalamat. Sa gabing iyon, natulog kami na puno ng init ng Pilipinas ang aming mga tiyan. Sa labas, patuloy ang ulan, ngunit hindi na ako giniginaw. Ang init ng bulalo ay yumakap sa akin buong gabi. Isang gabi, sa isang banyagang bansa, ngunit para akong nasa sariling tahanan. Kinaumagahan, para bang isang kasinungalingan, tumila na ang ulan. Paglabas ko ng Capsule Hotel, isang napakalinaw na langit ang sumalubong sa akin. Sa ilalim ng asul na langit, ang sinag ng araw ay kumikinang sa mga basang paligid. Para akong nasa ibang mundo. Pagpasok ko sa terminal, muli akong namangha. Sa kabila ng matinding bagyo kagabi, ang loob ng paliparan ay perpektong malinis. Makintab ang sahig. Nakangiting naghihintay ang mga staff sa information desk. Ang flight schedule sa screen ay bumalik na sa normal. Para bang isang panaginip lang ang kaguluhan kagabi. Sa labas, mas lalo akong humanga.
Ang mga daan papasok sa paliparan ay malinis na. Ang expressway na sarado kagabi ay bukas na. Ang mga bus at taxi ay normal nang bumibiyahe. Tumingin ako sa runway. Ang 7 eroplanong dumating kagabi ay isa-isa nang naghahandang lumipad. Sa loob ng isang gabi, nalinis ng mga mekaniko ang mga eroplano, sinuri ang mga makina, at nilagyan ng gasolina. Lahat ng iyon natapos sa loob lang ng isang gabi. Noon ko napatunayan. Hindi ito himala. Ito ay isang sistema. At ang nagpapatakbo ng sistemang ito ay hindi mga computer o AI, kundi mga taong buong gabing lumaban sa bagyo. Ang mga taong tahimik na ginagawa ang kanilang trabaho. Sa eroplano pabalik ng Paris, binuklat ko ang aking flight log. Isang opisyal na dokumento para sa mga flight incident, ngunit hindi ko mapigilang isulat ang aking personal na saloobin. Ang tunay na lakas ng isang bansa ay hindi nakikita sa magandang panahon, kundi sa gitna ng bagyo. Alam ng Pilipinas kung paano pamahalaan ang isang krisis, hindi kung paano ito iwasan. Isinara ko ang logbook at tumingin sa labas. Paliit ng paliit ang tanawin ng Pilipinas. Sa lupang iyon, napakaraming tao ang kumilos para iligtas kami. Hindi nila alam ang aming mga pangalan o mukha, ngunit ginawa nila ang lahat dahil iyon ang kanilang trabaho. Dahil iyon ang tama. Nagkasalubong kami ng tingin ni G. LeBlanc. Tumango siya sa akin. Iba na ang kanyang ekspresyon. May dala siyang shopping bag mula sa duty-free. Nakita ko ang laman. Isang set ng tsaa at mga Pilipinong kakanin. Siguro, para sa matandang babaeng iyon sa baggage claim. Bumili rin ako sa duty-free. Isang maliit na keychain na hugis jeepney. Ipamimigay ko ito sa mga kasamahan ko sa Paris. At ikukuwento ko sa kanila ang nangyari. Ang kwento ng Clark International Airport na nagligtas sa 7 eroplano, ang kwento ng itim na runway sa gitna ng puting impyerno, at ang kwento ng mga Pilipinong tahimik na ginagawa ang kanilang pinakamahusay. Ngayon, may kumpiyansa na akong masasabi sa aking mga kasamahan. Kung sakaling harapin ninyo ang pinakamatinding krisis sa himpapawid, buksan ninyo ang mapa at hanapin ang Pilipinas. Doon, may isang itim na runway na laging bukas. May isang malawak na puso na kayang yakapin ang 7 eroplano ng sabay-sabay. May isang mainit na yakap sa anyo ng isang mangkok ng bulalo. At higit sa lahat, may mga taong hinding-hindi uurong sa harap ng krisis. Ito ang tunay na kulay ng Pilipinas na natuklasan ko sa gitna ng malakas na bagyo. Ang itim na runway na nagniningning sa gitna ng puting impyerno. Ito ay isang himala na nilikha ng pawis at dedikasyon ng mga Pilipino. O mas tamang sabihing, para sa kanila, ito ay isang ordinaryong araw lamang. Ako si Sofia, isang 18-year flight purser ng Air France. At simula noong gabing iyon, nagbago ang tingin ko sa bansang tinatawag na Pilipinas. Kung babalik man ako, sana, bilang isang turista, para muling matikman ang mainit na bulalong iyon.